nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat all the years na naglingkod ako sa Panginoon. Ayaw. Mukhang may bishing. Kaya ako. Ayan. Bawal umiyak. Sa lahat ng pinagdaanan ko, ups and down, tunay na nandyan ang pagsama ng Panginoon at hindi niya tayo iniiwan o pinababayaan. Totoo po yun. At lahat ng struggle naman natin ay napagdadaanan talaga natin. Hindi pwedeng hindi mo dadaanan yan kasi kung wala ka ng problema, dapat nandun ka na kay Lord. So yun, salamat sa Panginoon at hindi niya kami pinababayaan kahit na sa sitwasyon namin, yes, na magkalayo kami ni Pastor. Alam namin na may panawagan kami sa bawat isa at hindi yung hadlang. Amen po ba? At salamat sa Panginoon sapagkat kahit na anong pagsubok ang pagdadaanan mo lang yan, huwag kang mananatili. Amen po ba? At purihin ang Panginoon, may ginagawa ang Diyos ngayon sa family side ko sa Tuwigaraw at binubuksan na nila ang Bible study doon sa family ko, doon sa mga hipag ko. So, salamat sa Panginoon at hindi nasayang yung mga luhang inilalaan natin sa panalangin para maabot po yung ating pamilya. Amen po ba? Amen po. At lahat po tayo ay accountability natin ang tawag dito, ang pamilya mo, kaibigan mo, friends mo, relatives mo, at hindi po pwedeng hindi natin magampanan yung pinapagawa ng Panginoon sa ating buhay. Sabi niya sa Matthew 28, sabi niya doon, "Go therefore and make disciple of all nations." So, we are all accountability to that. Amen po. Amen po ba? So, lahat tayo ay we are accountable to that, na tayo ay magampanan natin yung task na iniwan sa atin ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? So, kahit anong pagsubok yan, go lang ng go. Pagtatagampayan mo yan, kasama natin ang Panginoong Diyos. Amen po ba? Amen? Amen, amen. Purihin ang Panginoon, sa Kanya ko po ibinabalik ang papuri, pasasalamat at pagsamba sa Kanya lamang. Amen. Amen ang Diyos. Bakit? Daw kayo. Una mo, tumayo ka. Iwing mo. Salamat po sa Lord. Maganda lang sa tubig, yung kalakasan, galingan, higit sa lahat sa buhay kami. Alam po, naalala ko na po ito, mas po, 47 years. Naalala ko lang kami, kasama ng sister ko 1978, 18 pa lang siya. Nagpapakto lang ako. Sabi nila kasi sa amin, sa hirap at ginawa, sa lungkot at saya, magkasama ang mag-asawa. Alam ko po, noong 2023, naranasan ko, hindi naman po. Pero hindi ko po binitawan ng sister wife ko nung magkasakit, hindi ko iniwan. Sabi, ang mag-asawa sa hirap at ginawa, magkasama. Pagkapasalamat ko ako, kahit dumaan ako sa pagsubok. Nakatalugan ako. Kahapon ko, nag-iwag ko kami ng 47 years. Inaalala ko rin, kahit wala siya, yung pinagsama
samahan namin, maganda man o hindi, naalala ko pa rin. At nagpapasalamat ako sa Lord. Sa gabay niya, sa pagmamahal niya, at higit sa lahat, nagpapamahal ng sister wife ko. Hindi ko kaya itigasan ng sino man. Kababayan na aking kilala. Amin ang Lord. Grabe ang magmahal. Hindi ko niya ako iniwas sa pagsit ngayon. Pagkalimutan ko. Awa ng Diyos. Ito, itabi na. Single na. Ready to Mingle. ready to ready to ready to give love. At ipapasalamat ko ako. Dahil Love na natin sa sa Panginoon. Panginoon ay talagang ulang ko sa buhay ng Panginoon. Amen. Yung legacy na iniwan ng sister ko sa buhay pag-ibig niya, pagpapatuloy ko. Lalo nung pinangako ko sa kanya. Dahil kung hindi tayo sa kanya, hindi ko ako nakakakilala kayo. Hindi ko nakakakilala ng anak ko sa kayo. At yung legacy, yung iniwan niya, bilang bigkit ng Diyos noon, pagpapatuloy ko. Hanggang sa hinihingi ako. At hanggang sa pagdating ng Panginoon. Salamat po sa Lord sa anniversary ng daman. Malangkot naalala ko kami siya. Dahil nag-isa na siya sa puso niya. Kaya ko po pangalan sister Lucy. Amen. Salamat sa Lord. God be the glory. Grabe naman yung pagpapala niya. Patuloy lang po tayong maglingkod sa amin. Tayo ay hindi niya pababayaan. Na kahit tayo ay dumaan sa mga pagsubok, tayo ay tutulungan niyo. Kasubok. Kaya lang, pinag-pray na hindi pa naubusan.
kaligtasan, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na sa pangalan mo ay kagalingan, Panginoon. Panginoon, salamat, pinatagpo mo kami. Iwanan mo ang iyong banal na trono para sa amin, Panginoon. Salamat sa grabing pagmamahal mo, Panginoon. Hindi mo kami tinitignan kung sino kami, kung ano ang laki ng kasalanan namin, Panginoon, sa iyo. Ngunit tinitignan mo kung gaano mo kami kamahal, kung ano yung magagawa mo sa buhay namin, Panginoon. At salamat, tinanggap ka namin, Panginoon. Thank you for the assurance, Lord. Thank you for the assurance, Lord God, that, Lord God, in your name there is freedom, Lord God. In your name there is healing. In your name there is everything that we want in this life. Lord, we thank you. We thank you. We accept you as our Lord and Savior. We accept you as our friend, Lord God. We accept you as our King, Lord God, as our Lord of Lords, Savior, Jesus Christ, Lord. Sacrifice your love for us, Lord. Sacrifice your life for us. Lord, you are God, Lord. Ikaw ang Diyos na hindi maarok ang iyong pagmamahal sa amin. Kaya naman, Lord, grabe po yung aming expression of thanksgiving sa iyo sa umaga nito, Lord. Alam mo kung gaano ka namin pinasasalamatan. Alam mo kung gaano ka namin, Lord, ka tinetreasure sa buhay na ito. Lord, iniwan mo ang iyong banal na trono mo para kami katagpuin. Iniwan mo ang iyong banal na trono mo para ikaw ay maripako sa krus ng Kalbaryo para sa amin. Sino kami, Panginoon, sa iyo? Na ganito na lamang ang pagmamahal mo sa amin. And we thank you.
makitaan mo lang kami ng effort. Hindi man kami excellent, Lord, pero makitaan mo man lang kami ng close to excellent, Lord. Alam namin na bibigyan ka na namin ng parangal, Panginoon. And Lord, we thank you. Kulang ang salitang salamat for the expression of your love to us. Hindi man namin, Lord, mabayaran, Panginoon. Makitaan mo lang kami ng grabing pagsunod, Panginoon, sa iyong kalooban. Alam namin na bibigyan ka na namin ng kaluwalhatian, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, maraming pong salamat. Patuloy mo pong i-bless, Lord, ang iyong mga anak na nandito. Because they invest time with you, Panginoon. At Lord God, dalangin namin, Lord God, maging yung mga nagtutuda na pumunta sa araw ng panampahan mo. Dalangin namin, Lord God, na i-convey mo ang kanilang puso, Panginoon, para makarinig ng iyong mga salita. Ama, maraming pong salamat. And even home, Lord God, your children, Lord, na nakakaranas, Panginoon, ng mga pagsubok. Lord, you were there, Panginoon. Andyan ka, Panginoon, sa kanilang mga problema. Andyan ka sa kanilang mga sitwasyon. Lord, andyan ka, Lord. Even may mga sakit at karamdaman, andyan ka to heal them because you said on your word, ang iyong pangalan ay may katagumpayan. Ang iyong pangalan, Panginoon, ay may kagalingan. Dahil nakilala ka namin, we accept you as Lord and Savior. Hindi na kami, Lord, defeated, but we are breakthrough na Panginoon. Kaya naman, Ama, maraming pong salamat at ibinabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba at pagkakilan. Amin sa pangalan mo lang, everybody say, Amen! Manalin ng Diyos na buhay. Amen. So, welcome po ang lahat. At, sige po, muli po natin palakpakan ang Diyos na buhay. Grabe po yung presence ng Lord. And, hanggang ngayon, napipil ko yung presence niya. Kaya, sige, tayo po ay tumayo at basahin po natin ang salita ng Diyos. Hallelujah. So, bago po tayo magbasa ng talata ng Panginoon, can you please release blessing sa inyong mga katabi? At sabihin niyo sa kanila na God bless you, sister. God bless you, brother. We are glad that you are here. Amen. This blessing, friend. Sa kaibigan natin. Ganda ng transparent. Ayan. Ito sa makina. Mayroon ka kayo? Hindi, wala ko. Wala ko sa'yo. Nakita ko lang sa YouTube yun. Inang ko sana eh. God bless you. God bless you po. Good morning, Ano sana yun? everyone. God bless you po. God bless you. Welcome po kayo sa gawain ng Lord. Amen po ba? So, palakpakan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah! Isa pong malakas na palakpak sa Panginoon. Hallelujah! Isa pa po, hindi yan narinig ng Diyos. Narinig sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Sige po, tayo po ay tumayo at basahin natin ang salita ng Diyos. Okay, ang ating pong pamagat sa umagang ito is level up the power of meditation on Scripture. Sa Tagalog, ang kapangyarihan ng pagninilay sa banal na kasulatan ng Diyos. Okay, at kinuha ko po ito sa Joshua 1 verse 8. So, babasahin ko po sa inyo sa NIV. So, pag meron po kayong mga apps, Bible apps sa inyong mga cellphone, can you please open to Joshua chapter 1 verse 8. Kung may mga Bible po kayong dala, I'm sure, meron pa ba? Ay buksan niyo po ito sa book of Joshua. Okay, chapter 1 verse 8. Sabi niya po dito, keep the book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it, then you will be prosper and successful. Okay? Sa Tagalog po, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pag gulay-gulayan mo iyon araw at gabi
upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong buhay. Amen. So, sige po, palakpakan natin ang salita ng Diyos. At bago po kayo pauupuin, sige po, tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos na nasa langit, magpapasalamat po kami sa umagang ito. Sa mga salita, Panginoon, na iyo pong inihanda na aming pong kakainin sa oras na ito. Dalangin namin, Lord, that let your Holy Spirit to speak unto us, Lord God. Let your Holy Spirit to be our teacher, Panginoon. Para sa ganon, ang iyong mga salita na inihanda sa umagang ito ay hindi po masasayang, kundi, Lord, ito po ay kakainin at, Lord God, pagbulay-bulayin ng aming spirito upang sa ganon, sa umagang ito or sa darating na araw, meron po kaming, Lord, sandata sa anumang hamon ng buhay namin, Panginoon. Kaya naman, Lord, kami po ay nagpapasalamat at i-prepare niyo po ang aming puso, ang aming isip, ang aming tenga sa iyong mga salita, Panginoon. At Lord God, maraming pong salamat. At ito po ang ating samot na langin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, pwede na po tayong makaupo sa biyaya ng Panginoon. Okay, ang Book of Joshua ay isinulat po ito or ang author po nito, okay, yung aking mga estudyante, makinig po ha. Okay, so inumpisahan na namin yung aming pag-aaral last Wednesday. So, ang author po ng Book ng Joshua ay wala pong in-specify na tao na sumulat nito. This is a group of people. Pero ang sabi po ng mga theologians or yung mga nag-aaral po ng Biblia ay isinulat daw ito ni Joshua. Okay? So, ano pa man ang nangyari, magpapasalamat pa rin tayo sa Diyos dahil naisulat ito sa kanyang salita. Amen? Sa Book of Bible. Okay. Ang konteksto po ng ating pag-uusapan ay, sabi niya po rito, takes place immediately after the death of Moses, where God appointed Joshua as the new leader of the Israelites and instruct him to lead the people into the promised land. Kung nagbabasa po kayo ng Bible at nabasa niyo po yung Book of Joshua, si Joshua po ay accessors po ni Moses. Okay, kung ibabalik po kayo sa Exodus, okay, sabi niya po rito sa Exodus 3:8, so I have come down to deliver them from the power of the Egyptians and to bring them up from the land to good and spacious land, to a land flowing with milk and honey. O, ibabalik ko kayo sa history po ng Exodus. Okay, yung Exodus po, okay, ito yung time na kung saan ay nilid po ni Moses ang mga Israelites people. Iba po, exile po siya, binihag po sila ng mga Egyptian. Amen? Sino dito yung nagbabasa. Tapos inutusan siya ng Panginoon na inilabas niya ang kanyang bayan sa kamay ng mga Egyptian. Sino po ang ginamit na leader po doon? Walang iba kundi si Moises. Okay. Nung nilabas ng Panginoon ang kanyang bayan, okay, meron po siyang pinangako. Sabi niya, papupuntahin ko kayo sa land flowing with milk and honey. Pero sa tagal ng kanilang paglalakbay, okay, sa tagal po ng kanilang paglalakbay, inabutan na sila ng siyam-siyam sa daanan. Inabutan na rin po ng pagkamatay ni Moses. Hindi po natupad, hindi po nila naranasan yung flowing milk and honey. Nung namatay po si Moses, ito po yung maganda sa Panginoon. Dahil ang Panginoon po natin ay tumutupad sa kanyang mga pangako. Hindi po siya hindi po siya drawing na Diyos. Amen? Hindi siya drawing na Diyos. Hindi po siya Indian na Diyos. Indiano. Okay? Ang Diyos po natin ay Diyos ng katuparan.
Amen. So dito po, para malaman nyo lang po kung saan natin hinugot yung ating verse mamaya. So dito, ay sabi niya po sa Joshua 1, verse 1 to 6, sabi niya rito, after the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, son of Nun, Moses, my servant is dead. Si Moses ay namatay na. Pero before nangyari po yan, inutos po ng ating Panginoon kay Moses na i-anoint mo si Joshua. Okay, i-segregate mo si Joshua, i-anoint mo si Joshua dahil gagamitin ko yan isang araw. Tayo, sa dinami-dami ng tao, sa buong mundo, o dito na lang sa San Mateo, bakit isa ka na laging pumupunta sa lugar na yun? God, hindi mo lang alam. Tinatakpan lang ni Satanas ng kasinungalingan ang iyong puso, ang iyong spiritual life, pero tinakda ka ng Diyos para sa Kanya. Amen? Amen. So dito, sabi ng Panginoon, Moses, my servant is dead. Now then, you and all these people get ready to cross the Jordan River into the land I am about to give you to them. To the Israelites, I will give you every place where you set your foot as a promise to Moses. Pinramis niya to kay Moses. Dapat nung namatay si Moses, wala na rin yung promise na yun. Bakit? Namatay naman na yung pinagpramisan niya eh. Pero bakit itinuloy niya kay Joshua? Because this is a promise. Kumbaga sa salita natin, ito ay palabra de honor. Na pag ito ay binali mo, ang tawag sa iyo ay sinungaling. Tama? Pero ang Diyos, hindi yan yung character ng Diyos. Sabi niya ng Panginoon, I will, sabi niya, sasagutin ko or tutuparin ko excuse me, ang sinabi ko kay Moses. Okay, sabi niya rito, your territory will be extend from the desert to Lebanon and from the great river to Euphrates, all the Hittite country to the Mediterranean Sea in the west. No one will be able to stand against you all the day of your life as I was with Moses. Kung ano yung ginawa ko kay Moses, yun din ang gagawin ko sa iyo. So I will be with you. I will never leave you, forsaken you. This is the promise of God to Moses. At ibinigay niya rin ang promise na yun kay, kanino? Kay Joshua. Okay? Sabi niya doon, so I will be with you. I will never leave you, forsaken you. But strong. Sabi niya, be strong and courageous. Because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give them. So, if you read, kung natapos nyo na po ang book of Joshua, sa chapter 1 hanggang verse 9, 3 beses po binanggit ang be courageous. Sabi niya dito sa verse 6, sabi niya dito, tingnan natin. Be strong and courageous. Pagdating sa verse 7, be strong and be strong and very. Meron na siyang sinabing very. At sa verse 9, sabi niya dito ulit, be strong and courageous. So pag sinabi ng Panginoon at paulit-ulit na sinasabi ng Panginoon, tanong, nagkakamali ba ang Diyos? Hindi. Ibig sabihin, pag merong inuulit-ulit sa salita ng Diyos, ibig sabihin, napakahalaga po yun. Ine-emphasize niya yun, idinidiin niya yun sa bawat isa sa atin. Be strong and courageous. Bakit? Ang buhay natin ay hindi madali. Ang lalakarin ni Joshua bilang leader ng mga Israelite hindi po madali. Kaya binibigyan ng Lord ng encouragement si Joshua dahil ang pag-lead sa tao, ang pagiging leader ay hindi po madali. Even us, ang pag-lead sa buhay natin ay hindi po madali. Amen po. Sino po yung dadadalian sa buhay? Madali lang naman po, kasara yung buhay eh. Sino dito? Mahirap ang buhay.
punong-puno ng mga deception, punong-puno ng kaguluhan, punong-puno ng kasipunungalingan. Amen ba? Punong-puno ng lahat ng bagay na ayaw po natin. Gusto nating magpatuloy sa Panginoon pero hinihila tayo ni Satanas palayo sa Panginoon. Hindi niyo ba yun na-observe? Amen. Amen. Mahirap. Kaya nga sinasabi ng Panginoon dito, be courageous, be strong, and be courageous. Dahil alam ng Diyos na ang buhay na ito ay mahirap. Habang palapit ng palapit, paunti ng paunti, yung pag-asa natin na mas lalong lumapit sa Panginoon. Amen? Paunti ng paunti din yung paghila sa atin ng Diablo palayo sa Panginoon. Why? Because God is very, very near para siya ay bumalik sa atin. Ayaw ni Satanas na maraming madadala saan? Sa kalangitan, sa paanan ng Panginoon. Bakit? Dahil si Satanas po ay jealous na tao. Gusto niya maraming pupunta sa kanya. Gusto niya yung mga tao na naglilingkod sa Panginoon hanggat may effort siya, hanggat kaya niyang hihilahin niya. Bakit? Isasama niya sa kanya dahil talunan si Satanas. Amen. Ayaw niya tayong makatagpo ng tamang katotohanan. Dahil sabi ng Panginoon, sa bawat uma-accept or tumatanggap ng kaligtasan, libo-libong anghel ang nagpapalakpak. Challenge yun kay Satanas. Amen. Makakilala ka man, hihilahin ka pa rin ni Satanas palayo sa Panginoon. And sabi ng Panginoon kay Joshua, be strong and courageous. Tayo ngayon, be strong and courageous. Magpakatatag ka at magpakatibay. Isang araw, hindi dito magtatapos ang buhay mo kundi sa ating Panginoon. Amen ba? Okay. Sabi niya rito, keep this book of the law always on your lips. Isa ito sa gagamitin po natin to be strong and be courageous. Ang salita po ng Diyos. Sabi ng Panginoon sa verse 8, meditate it day and night, so that you may be careful to do everything. Then you will be prosperous and successful. Salita lang pala ng Diyos ang susi kung bakit tayo magtatagumpay sa buhay Kristiyano na yan. Amen? Isa pong malakas na palakpak sa Panginoon. Okay. So, 3 lesson outline tayo. Okay pa ba kayo? Amen. Okay. Sabi niya dito, number 1 lesson outline natin. Sabi niya dito, meditate has the power to transform your heart and mind. Number 2 lesson outline, meditation has the power to renewing your spirit and helping you to become more like Christ. Number 3, meditation has the power to become prosperous and successful in life. Then my challenge. Okay, ready na ba kayo? Sabi dito ang title natin, The Power of Meditation on the Scripture. Last time, ay bibigyan ko lang po kayo ng background or ipaalala ko lang sa inyo ang atin pong pinag-aralan last meeting po natin. Okay? Sino po rito yung nakaalala sa pinreach ko po last time? Anong title nyon? Wala na, nakalimutan na. Okay, level up the understanding of His Scripture. Hindi tayo nagiging kalabasan ng salita ng Diyos kung hindi po tayo magne-level up. Amen po ba? At kinuha ko po yun sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17 na ganito ang sinabi, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, for rebuking, correcting, training in righteousness, so that the servant of God may be truly equipped for every good work. Hindi po natin kayang gumawa ng sariling nangan natin.
Hindi po natin kayang gumawa ng sariling kalakasan natin, kundi lagi po tayong nakadepende sa Panginoon. Kaya nga ibinigay niya ang kanyang salita, ang kanyang scripture, ang kanyang Bible, upang sa ganun meron tayong mirror. Bakit? Because the Bible, the Word of God, or the Scripture is the breath of God. Pag sinabing breath of God, may buhay yan. Amen po ba? May buhay po yan. So ano yung 3 lesson outline natin nun? Scripture is inspired. In-inspired po yun because hiningahan yan ng Panginoon. Hindi po ordinaryong book ang Bible po natin. Alalahanin nyo, hiningahan yan ng Panginoon. Binigyan niya yan ng effort. Binigyan niya yan ng time para maging buhay pag atin pong pagbulay-bulayan or binabasa ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos is inspired us. Ano pa? Scripture is useful. Nagagamit po natin yan, ang salita ng Diyos kung alam nyong gamitin. Amen? Ano pa? Scripture is equipped in good works. Siya lang po ang nagbibigay sa atin ng encouragement to do good work. Dahil kung aasahan nyo ang mundo na magbibigay sa inyo ng good work, wala kayong aasahan sa mundo. Why? Because this world is for sale. May ginawa ba ang mundo ito na maganda? But because of the scripture of God, because of the word of God, nakakagawa tayo ng maganda. Amen po ba? Nakakagawa tayo ng mga bagay-bagay na ikakasaya ng Panginoon. Kaya nga ang salita ng Diyos ay napakahalaga sa bawat isa po sa atin. Okay. Lesson number 1. Meditation has the power to transform your heart and mind. Pag binabasa mo po ang salita ng Diyos at pinagninilayan mo ito, minameditate mo ito, makikita mo ang buhay mo nagtatransform. Amen po ba? Sino dito yung before na nakakilala siya sa Panginoon, ang taray-taray niya. Hindi mo maapakan ang kanyang sandals. Hindi mo makurot ang kanyang skin kasi skin porcelana siya. Amen? Hindi mo siya ma-smilean. Bakit? Kasi umiirap siya sa iyo. Hindi mo siya ma-rich. Cannot be rich siya dahil rich na siya. Amen? Sino dito yung tao noon na gano'n yung attitude? Or ibaba natin yung standard. Yung bang pagka nakita mo tinawanan mo, sasakalin ka na. Amen? Sino rito yung pag sinalubong mo, sabi niya, kinuha mo pera ko, no? Puro galit ang nararamdaman niya. Tawa kayo, ha? Nakaka-relate kayo, ha? O di kaya, sino dito? Eto, nakakatawa ito. Sino rito yung before na pagka hinay mo siya, ang sagot sa'yo ay puto kutsinta? Diba? Na magbibida siya, may puto kutsinta sa unang kwento niya, sa huli may puto kutsinta pa rin. Sino rito? Marami po akong naririnig na mga ganyan. At alam mo, sabi ko, Lord, kahabagan mo sila. Why? Dahil yung ini-speak nila, sinasabi nila, hindi nila alam. Akala maganda sa paningin. Pero sa tuwing sinasabi nila yun, nasasaktan nila ang Diyos na naglikha sa kanila. Amen? So, sabi niya rito sa verse 8a, sabi niya rito, keep this book of the law always on your lips, meditate it day and night. Bakit? Bakit po inuutos tayo ng Panginoon na i-meditate mo ang aking salita? Bakit pinamemeditate niya ito kay Joshua? At pinamemeditate niya rin sa atin ngayon dahil ito yung binigay ng Lord na ating pong tatalakayin. Dahil alam niya na wala po siyang karanasan. Si Joshua to, alam ng Panginoon na walang karanasan si Joshua to lead people. Kasi follower lang siya ni Moses. Hindi siya humahawak ng maraming tao. Ano pa?
maaaring nakaranas siya ng hopelessness dahil sa Israelite ay mareklamo at matigas ang ulo. Natatakot siya. Baka hindi niya mailid ang mga tao dahil nung panahon ni Moses, nakita niya kung gaano kamainitin ang ulo ng mga Israelite people. Alam niya kung gaano kareklams ang mga Israelite people. Amen? Alam niya ang attitude ng mga Israelite people. Kaya nung siya na ang tinawag ng Panginoon, natatakot siya. Unang-una, baka hindi niya madala ang mga tao sa milk and honey. Sa ipinangako ng Diyos sa kanila. Ano pa? Natatakot siya, baka hindi na siya mapasunod. Hindi siya sundin ng mga tao. So, punong-puno siya ng takot. Punong-puno siya ng agam-agam. Sino rito yung punong-puno ng agam-agam habang naglilingkod? Ako, Lord, baka hindi ko matupad ang pinagagawa mo sa akin sa ministry. Ayaw ko na. Lord, baka hindi ako makapasok sa salvation or sa lupang pangako, sa paanan mo. Diba? Marami rin tayong mga agam-agam sa buhay. But sabi ng Panginoon, dilidilihin mo ang aking salita araw at gabi. Sabi niya, keep this book of the law always on your lips, meditate it day and night. This is the command of God to every one of us. At sana hindi natin makalimutan sa isang araw na dadaan ang magbasa ng kanyang salita. Sabi niya dito, meditation in the scripture has the power to transform. Totoo po yan. Ang salita ng Diyos, meron siyang kapangyarihan na magbago sa tao. Dahil kung alam niyo po, yung buhay ko noon, before ako nakakilala sa Panginoon, hindi kayo maniwala. Okay? Pero nung nakakilala ako sa Panginoon, sinaga kong binasa ang kanyang mga salita, tinatransform niya ako. Akala niyo ba na si pastora niyo ay hindi nangangaway ng tao before? Pag pamilya ko na ang oh, yun. Okay, ako ang lalaban sa kanila. Sabi nga nila, taray-taray ko. Ako yung tao na hindi ako nagpapatalo. Tama man ako o mali. But when I received Jesus Christ as Lord and Savior at pinagsisikapan kong basahin ang kanyang mga salita, God transformed my heart. O ngayon, tignan niyo ako. Ako ba yung taong noon gano'n? Sabi niyo nga, napakabait ko eh. All glory belongs to God. Sige po, isa pong malakas na palakpak sa Panginoon. Okay. Magnilay po tayo ng salita ng Diyos. Why? Because, sabi niya dito, ang pagninilay sa banal na kasulatan ay may kapangyarihang magbago. Amen po ba? To know what is truth. Dahil ang mundong ito ay punong-puno ng ng kasinungalingan. Ang mundong ito punong-puno ng kaguluhan. Punong-puno ng inggit. Tama po ba? Pero pag pinagsikapan mong magnilay ng salita ng Diyos, alam mo ang tamang katotohanan. Amen? Alam mo rin kung paano iwasan ang kasalanan. Amen? Lahat ng yan ay matututunan natin dahil sa pagninilay natin ng salita ng Diyos. Hindi naman natin kayang i-transform ang buhay natin. Sino yung kayang magbago sa sarili niyang nangan? Sa sarili niyang kalakasan? Sa sarili niyang talino at yaman? Sino dito? Wala! Kundi ang tanging makakapag-transform lang sa atin ay ang pagninilay natin ng salita ng Diyos. Kaya nga ang meditation ay napakamakapangyarihan sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen? So meditation on the scripture has the power to discern. Amen? Tama ba?
God helped us to discern what is right and wrong choices in life by giving clear instruction in His words. Kaya nga, pag tayo ay may problema, sino una natin nilalapitan? Ang Panginoon. Tama, dahil ayaw nating magkamali. Lagi natin sinasabi sa Panginoon sa ating panalangin, Lord, turuan mo ako. Lord, dumadaan ako sa mga pagsubok sa buhay. Ano po ang aking gagawin? Humihingi tayo ng discerning spirit para i-direct tayo ng Panginoon sa problema na ating pong tinataka. Dahil hindi naman po natin magawa. Tama po ba? Wala tayong kakayanan na magkaroon ng wisdom, kundi ang Diyos lamang ang magbibigay sa atin ng wisdom. Gaano ka man kagaling, marami ka mang mga medalya dyan, mula kinder hanggang nag-graduate ka ng college, hindi po iyon sasapat sa knowledge ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen po ba? So we need to meditate the Word of God. Amen ba? Meditation on the Scripture has the power to connect with God. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng Scripture ng Panginoon, sa pagdinilay natin sa salita ng Diyos, dinadirect tayo ng Diyos patungo sa Kanya. Habang binabasa natin ang salita ng Diyos, dinadirect tayo ng Diyos para sa Kanya. Ano man ang problema natin, ano man ang kasalanan natin, dinadirect tayo ng Diyos. Bakit? God has assigned you na siya ay para sa iyo at ikaw ay para sa Kanya. Amen? Pinatutunayan yan ng Scripture ng Panginoon. Nakakatuto ba tayo? Amen. Isa pong malakas na palakpak sa Kanya. Okay. Number 2. Meditation has the power of renewing His Spirit, helping you to become more like Christ. O tanong ko sa inyo, sino rito yung good boy and good girls before na hindi niya pa nakilala ang Panginoon? Yung bang, bait-bait ko naman eh. Di ba? Wala naman akong kasalanan eh. Hindi naman ako pumatay ng tao. Hindi naman ako nagnakaw. Okay na yun, ligtas na ako. Kahit hindi ako nagsisimba, ligtas na ako. Mabait naman ako eh. Sino dito? Yung salitang ganon nung araw. Ako, ganon ako. Ang dami-daming relihiyon. Eh, isa lamang ang sinasabi ng Panginoon. Isa lang ang Panginoon natin. Merong Kristiyano, merong Katoliko, merong INC, ang daming mga relihiyon. Kaya sabi ko, kung saan ako mamatay, doon din ako. Kung saan ako namulat, doon ako mamamatay. Salita ko lang pala. Amen. Sabi ng Panginoon, walang maliligtas hanggat hindi mo ako tinanggap bilang Diyos at tagapagligtas mo. Pag wala kang personal na relationship sa akin, hindi kita kilala. Amen. Kaya sikapin po natin basahin ang salita ng Diyos. Nako, kung paano kayo na-in-love sa pocketbook before, mas mai-in-love kayo pag nagbasa kayo at nag-meditate ng kanyang salita. Amen po ba? Amen. Amen. Okay, sabi niya rito sa verse Joshua 1:8b. Okay. Ano tawag dito? Ang lesson outline po natin, ang topic po natin ngayon ay tawag dito, hindi siya isang verse lang. Textual. Okay, yung mga nag-aaral. Textual tong tinatalakay ko. Okay, textual to. Okay, kasi isang text lang siya. Joshua 1 verse 8 lang siya. Okay? So yung aking mga estudyante medyo pinapapaan ko na. Okay, sabi niya doon sa Joshua 1 verse 8b. Kanina A, meditate my word day and night. B naman ngayon, continuation po ito ng Joshua 1:8. Sabi niya, meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written on it. How to meditate the scripture of the Word of God. Paano mag-meditate, Pastora? Kasi pagka nag-open ako ng book, first page pa lang, Genesis pa lang, inantok na ako, natulog
ng salita ng Diyos, kinuha mo si Bible, uupo ka pa lang. Meron na nagsasabi sa'yo, alas 12 na, yung anak mo hindi pa kumain. Naku, may assignment ka. Naku, yung uniform mo hindi pa nalabas. Ang daming sumisiksik sa isip mo. Paano ka makapagbasa ng salita ng Diyos? Or, eto pa, magtatangka ka pa lang kunin si Bible, isang page pa lang, nasa bungad ka pa lang. Yung creation, tulog ka na. Sino dito yung ganun? Ako po, ganun ako. Noong ako po ay nag-uumpisang magbasa ng salita ng Diyos. Pero hindi ka pala makakapagbasa ng ganun-ganun lang. Anong dapat mong gawin? Take time to read and to meditate the Word of God. Give time. Okay, pangalawa, ano pong kailangan natin gawin? Pray and ask the Holy Spirit to help you to understand the Scripture. Kahit na anong basa mo dyan, binabasa mo lang sa lips mo. Pero sa isip mo at sa puso mo, hindi mo naiintindihan. Sino yung ganon? We need to pray first. Para sa ganon, tuturuan tayo ng Holy Spirit na unawain ang salita ng Diyos dahil ang salita ng Diyos ay ano? Ay makapangyarihan. Malalim ang salita ng Diyos. Amen? So ano pa? Sabi niya rito, so that you fully understand the meaning behind the text. Para maintindihan mo yung bawat mga teksto na binabasa mo. And allowing for a deeper understanding of Christ's teaching and how to apply them to your life. Amen. Ito ay tinuturo po ito ng Panginoon ha. So nag-aaral po tayo. Okay. Upang lubos na maunawaan ang kahulugan sa likod ng teksto na nagbibigay daan para sa mas malalim na pag-unawa sa mga turo ni Kristo at kung paano ipamuhay ang mga ito sa ating mga buhay. We need to cultivate our spiritual life. Unang-una mong kausapin ay ang sarili mo. Kailangan natin magbasa ng salita ng Diyos. Sa ganitong oras, uupuan ko talaga ang magbasa ng salita ng Diyos. Dapat meron kayong ganon na initiative sa inyong sarili. Bago ako matulog sa gabi, I need to read the Bible. Kailangan kong magbasa kahit isang verse lang. Mahalaga po yun sa bawat isa sa atin. Kung ikaw yung Kristiyano na hindi man lang nakakabuklat ng salita ng Diyos, hindi man lang nakaka-open ng Bible apps niya, pakiusap, ayusin niyo na yung buhay niyo ngayon. Amen. Kailangan po natin yan. Kung baga, for example, sa sasakyan, hindi aandar ang sasakyan kung walang, kung walang, pakiulit, gasolina. Ano pa, hindi aandar ang sasakyan kung walang, driver. Meron ito, mag-i-start daw. Kung walang, susi. Ganon din ang buhay Kristiyano. Hindi ka maging matagumpay na Kristiyano kung hindi ka babasa. Kung hindi ka aaral. Kung hindi ka pe-pray. Amen. Hindi lang Kristyanuhan. Amen po ba? So we need to cultivate our spirit to read the Bible, meditate it day and night. Lord, grabe ka, 3 taon na ako sa iglesyang ito, yung hinihingi kong panalangin, hindi mo pa naibibigay. Ang tanong ng Lord sa'yo, nagbabasa ka ba ng promises ko, anak? Eh Lord, saan ba natatagpuan yung promises mo? Amen. So, kailangan natin magbasa ng salita ng Diyos. We need to level up na pag-uhawan natin or kauhawan natin ang salita ng Diyos. Paano tayo magiging matagumpay sa buhay na ito kung John 3:16 lang ang alam mo buong buhay mo? Amen? Hindi ba ako nagagalit? Nire-remind tayo ng Panginoon. John 3:16, mula kinder ka hanggang kolehiyo ka, pag pinarecite ka, anong alam mong Bible? John 3:16.
For God so loved the world that He gave. Ano pa? Wala lang, yun lang. Grabe ka naman. Amen po ba? Tapik-tapikin mo yung katabi mo nga. Sabihin mo, i-level up mo naman yung i-memorize mo salita ng Diyos. Okay, sabi niya dito, regular reading and meditating on the scripture can help us to develop Christ-likeness. Totoo po yun. Habang ikaw ay nagdidili-dili ng salita ng Diyos araw at gabi, magugulat ka na lang na pag kinalabit ka ng iyong katabi or kinuhanan ka ng pera, anong sasabihin mo? God bless you, sister. Wow, ibang-iba ka na. Or di kaya merong nang asar sa'yo, sasabihin mo na lang, praise the Lord, God bless you, sister. Wow! Tama! Or inaasar ka ng asawa mo. Tapos anong sasabihin mo? Imbes na awayin mo, sasabihin mo, ikaw naman, kung hindi ka talaga mahal ng Lord, hindi kita pagtsatsagaan. Tama ba? Kung hindi ikaw ang ibinigay ng Diyos na asawa ko, matagal na tayong hiwalay. Tama ba? Pero before na hindi ka pa nakakakilala, before na hindi ka pa nagbabasa ng salita ng Diyos, pag ikaw inasal ng asawa mo, mag-aal sa balutin ka na. Hiwalay kung hiwalay! Bahala ka sa buhay ko! Amen? Sounds familiar ba? Pero, nung ikaw ay nagdidili-dili, nagbabasa ng salita ng Diyos, nagiging like Christness ka, nagagaya natin ang character ni Jesus. Amen? Bakit? Dahil yan sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Dahil yan sa pagbabasa ng salita ng Diyos, na nade-develop tayo na magiging Christ-likeness. Kung ikaw ay asar-talo noon, okay, ngayon hindi na. Bakit? Laging bukang bibig mo, praise God. Kung ikaw noon, puto-kutsinta, pag nagkwento ka, pagdating ng nagdinilay ka ng salita ng Diyos, ano ang lagi mong sinasabi? Praise God, hallelujah, amen. Amen ba? Amen ba? Nadidevelop sa atin ang pagiging like Christness. Nadidevelop sa atin yung love ng Lord. Nadidevelop sa atin yung forgiveness. Na dati ayaw mong magpatawad. Pero nung nagdinilay ka ng salita ng Diyos, nagkakaroon ka ng time, nagpe-pray ka, hindi mo na mamalayan, nababanggit mo na, sige, pinapatawad na kita. Sige, yung kinakain mo, sa'yo na lang. Pero dati, sa'yo lahat yan. Lalo na pag Jollibee at McDo. Amen? Pero habang nagninilay ka ng salita ng Diyos, nagiging like Christness ka, nade-develop yung Christ-likeness mo. Nagkakaroon ka ng humility and compassion sa iba. Tama pa ba? Dati wala kang pakialam. Bahala sila. Pupunta silang impyerno. Basta ako nakakilala ako. Pero nung nagbabasa ka ng salita ng Diyos, may compassion kang nararamdaman para sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Especially sa family mo. Abutin mo sila. Nasa salita yan ng Diyos. Ang lahat ng hindi nakakakilala sa akin at tumanggap sa akin, siguradong sa impyerno sila pupunta. Amen? So ano dapat ang gagawin natin? We need to meditate the Word of God day and night. Kung gusto natin matulad si Jesus, hindi man natin matularan siya gaya ng ginawa niya sa mundong ito. At least 1/4 man lang doon, maging kawangis natin si Jesus, okay na yun sa Kanya. Yung standard ng Diyos, ibinaba niya para maabot lang natin. Hindi ba yan amazing? It's so amazing. Sabi niyo naman na. Di ba, napaka-amazing ng Panginoon. Amen. So, sabi niya dito, ano pa? Ang salita ng Diyos ay nagbabago ang makabundong kaisipan. Okay? Habang nagbabasa ka ng salita ng Diyos, yung
yung kaisipan mong malikot, okay, binabago yan ng Panginoon. Yung kaisipan mong makamundo, makakita ka lang ng naka-short, wala na yung kaluluwa mo. Or nakakita ka lang ng guwapo, nagtatatalon ka na. Tama po ba? Pero sa pagbabasa ng salita ng Diyos, pinabago ka ng Diyos. Amen ba? Pinabago ka ng Diyos. Tinatanggal ka ng Diyos sa mga mundong mga pananaw. Nakakuha ka lang, nakapanalo ka lang sa wedding ng 5,000. Hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Tama po ba? Pero nung nagbabasa ka ng salita ng Diyos, yung mga magkabundong mga pagnanasa mo, unti-unti yung hinihiwalay ng Diyos sa'yo. Kaya magugulat ka na lang sa sarili mo na yung mga makabundong for example, sinakitaan ka ng idol na idol mo, for example, Gabby Concepcion, nung wala ka sa Panginoon, hoy, nako, akala mo, ikakamatay mo na siya. Pero nung nagbabasa ka ng salita ng Diyos, pinakita sa'yo si Gabby Concepcion, ang sinasabi mo lagi, ay nako, wala na yan, dito na lang ako sa aking Diyos. Amen? Amen? Ay, dito na lang ako. Yung concert ni Gabby Concepcion na yan, concert, hindi naman siya ng mga awit. Okay, for example, yung movie ni Gabby Concepcion, hindi mo na yung binibigyan ng time. Dahil ang binibigyan mo ay mga makalangit na gawain. Amen? Makalangit na gawain. Yan po ang power ng pag-meditate ng salita ng Diyos. Okay, number 3. Meditation of the Scripture has the power to become prosperous and successful. Totoo po yan. Sabi ng Joshua 1:8, malapit na tayo matapos. Then you will be prosperous and successful. Okay? According to the religious teaching, meditating on the Scripture can lead to prosperity. Okay? And success because it allows individuals to align their thoughts and action with God's wisdom. Okay? Leading to better decision-making, increased focus and sense of purpose until contributing to positive customs in life. Okay? Dito sa prosperous, okay? Dito sa pananagumpay, kung sarili mong katagumpayan ang iniisip mo, sarili mong nangan, lakas, talino, whatever, hindi mo yan makakamit ang talagang katagumpayan. Bakit? Dahil nakuha mo man yung tagumpay na yon, meron pa rin kulang sa puso mo. Sino yung nakaranas ng ganyan? Hindi satisfied ang puso mo, ang isip mo, mayaman ka na, pero bakit nagpapakamatay ka pa sa paghahanap buhay, mayaman ka na. Dahil there is something absent. Ang totoong tagumpay, mga kapatid, ang totoong success ay natatagpuan lamang sa ating Panginoon. Amen po ba? Yan po ang totoong success. Hindi ka man success sa pananalapi, but your heart is punong-puno ng joy, ng peace, ng love. Amen? Amen. Dahil binigay yan ng Lord sa'yo. Wala ka man, salat ka man sa buhay na ito, pero pag nakita mo ang presensya ng Panginoon, naranasan mo ang presensya ng Panginoon, daig mo pa yung pinakamayaman, daig mo ba si Henry C. Amen po ba? Ay, wala nang nag-amen. Grabe. Amen. Isa pong palakpak sa Panginoon. Amen. Ang katagumpayan wala sa material things, mga kapatid. Ang katagumpayan wala sa education. Ang katagumpayan wala sa pwesto mo ngayon. Ngunit ang totoong katagumpayan ay nasa Panginoong Jesus. Amen. Nung tinubos ka sa kasalanan, tagumpay ka na nun. Amen po ba? Nung binigyan ka ng joy, ng peace, ng fruit of Holy Spirit, tagumpay ka na nun. Amen ba? Amen ba? Yan ang totoong katagumpayan. Why? Dahil mawala man tayo sa mundong ito, yung katagumpayan na yun ay isusustain ng Lord hanggang tayo ay nasa kabilang buhay. Amen po ba? Nauunawaan niyo ba yung salita ng Diyos? Nakakamangha, mga kapatid. Nakakamangha.
kamangha-mangha. Kung pag nilayan nyo lang ang salita ng Diyos, ayaw nyo nang bitawan ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Kung baga sa love story, napaka at dobleng love story ito. Kung baga sa action, tripleng action ito. Makabit ka lang ng Panginoon. Amen. Kaya kailangan natin mag-level up sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Excuse me. Sabi niya rito, ang lahat ng ito ay resulta ng mas mahusay na paggawa ng desisyon dahil nakafocus tayo sa layunin ng Diyos sa buhay natin. Pag may problema tayo, totoong tagumpay na magbibigay, resolva sa problema mo ngayon ay walang iba kundi ang Panginoon. Walang iba kundi ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Why? Dahil ang scripture ng Panginoon ay punong-puno ng instruction para lumabas ka sa problema mo ngayon. Para lumabas ka sa sakit at karamdaman mo ngayon. Amen ba? Pinili ka ng Diyos. Huwag mong sayangin ang pagkakataon na pinili ka ng Diyos sa buhay paglilingkod na ito. Huwag mong sayangin. Bakit? Dahil ang buhay na ito ay minsan lamang. Ang buhay na ito ay tawag ito, napaka-iksi lamang. Kaya pag ikaw tinawag ng Diyos para maglingkod ka, ibigay mo yung the best mo, magbasa ka ng salita ng Diyos dahil ang totoong success ay nasa Panginoon lang. Amen. Isa pong malakas na palakpak sa Panginoon. Sabi niya rito, meditation of the scripture has the power to become prosperous and successful. Hindi lang tuwing New Year ang magsasabi na Happy New Year, you have a prosperous New Year. Hindi lang yun. Amen. Kundi ang prosperous at successful ay natatagpuan lamang sa ating Panginoon. Amen ba? Lagi niyo po yung tatandaan na ang katagumpayan ay nasa Panginoon lamang. When it comes sa pagpapahalaga sa sarili or kumpiyansa na nagbibigay daan sa bawat isang anak ng Diyos, na hanapin ang mga bagong hamon ng may mas malalim na pananalig at pananampalataya. Kailangan nyo pong higpitan ang pananampalataya nyo. Kailangan nyo pong higpitan ang pagtitiwala nyo sa Panginoon. Dahil ang totoong tagumpay, pag nakasama natin at nadaupang palad natin ang ating Diyos na may likha sa ating pong lahat. Yun yung talagang tagumpay. Amen. So what is the challenge? Ano yung challenge po natin? The challenge of John 1:8 is to continuously meditate on and study God's Word day and night. Yun yung challenge po natin lahat. Amen. Ang magbasa ng salita ng Diyos araw at gabi. Dilidilihin ito araw at gabi upang matanggap natin ang katagumpayan sa buhay nito. Amen. Yan po yung bigyan nyo po ng time. Yun po yung gusto nyong mabago sa buhay nyo ay ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Amen. That is a challenge. Dalangin ko na hindi kayo patulugin ng banal na Espiritu hanggat hindi kayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Gusto nyo ba yun? Ay wala na, natakot na sila. Be strong and be courageous. Amen. So, kailangan po natin yun. Kailangan po natin yun. Ano pa? Sabi niya rito, we must make sure that we are actively following and responding to all that is written in His Scripture. Dapat responsible tayo sa bawat nakatalayan. Sinulat ng Diyos yan, hindi sa mga taong labas, kundi sinulat yan ng Diyos sa mga taong nakakilala sa Kanya. Amen po ba? Sa atin po yan. Sa atin po yan. Para sa atin ang scripture ng Panginoon. Kaya huwag natin kaliligtaang basahin araw at gabi. Sabihin mo, mag-level up ka na. Level up ka na. Amen. So, number 3, ano pa? Dapat natin tiyakin na tayo ay aktibong sumusunod at tumutugon sa lahat ng kasulatan sa kanyang scripture or sa kanyang salita. Amen?
tayo, hindi man tayo makasunod, let us, the Holy Spirit, to help us. Lord, tulungan mo ako kasi dito po ako laging, talo. Yung patient ko. Lord, bigyan mo ako ng mahabang pasensya, Lord. Hindi ko po to kaya habang ako'y nabubuhay. Let us, the Holy Spirit, to help you. Lord, yung sitwasyon kong ito, tulungan mo po ako. Sabi ng salita mo, you are a great healer, you are a great protector, you are a great friend, Lord. Diba? Ibibigay yun sa'yo ng Panginoon. Why? Dahil naniniwala ka sa salita ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, para tayo ay lalalim sa buhay pananampalataya na ito, para tayo ay mag-dwell to be like Christ, para tayo ay magkaroon ng katagumpayan sa buhay na ito, kailangan natin laging umattend sa church. Amen? Laging umattend sa Bible study. Pag sinabi ni Pastora na umattend kayo sa meeting or sa Bible study, huwag na kayong mag-isip na pupunta ba ako? Hindi. Pupunta ba ako? Hindi. You need to go. Bakit? Kasi yun ay nagbibigay ng growthness bilang isang Kristiyano. Amen. Pag nagpatawag si Pastora ng prayer, pumunta ka, wala ka namang ginagawa Ito ba ay benefit pa sa Panginoon? Benefit pa sa leader mo, sa pastora mo? No! Benefit yun sa'yo para matuto ka, para mag-dwell ka, lalalim ka sa salita ng Diyos. Amen? That is challenge to everyone. Okay. Sabi niya sa John 15:5, iiwan ko uli ang verse na ito. Okay, sabi niya nito, which says, I am the vine and you are the branches. If a man remains in me and in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Ito po yung tamang katotohanan sa salita ng Diyos. Pag tayo hiwalay sa vine, dahil ang Panginoon ay vine, tayo ay branches. Pag yan nabali, anong mangyayari sa branches? Mabubuhay ba mag-isa? Hindi. Nawala na siya sa vine, nawala na siya sa puno. Sino dito yung nakakita ng punong kahoy? Pag tinagpas mo yung sanganon, mabubuhay pa ba siya? Mamamatay na. Pag ikaw humiwalay ka sa Panginoon, hindi ka nag-continuous na maglingkod sa Panginoon, hindi ka nag-continuous sa spiritual life mo, ano mangyayari sa'yo? Ay, wala nang tumako. Wala na akong kausap. Tapusin na natin ito. Mamamatay! Amen ba? Mamamatay! Okay, bakit? Kasi nakahiwalay na siya sa puno. Dapat tayong mga Kristiyano, binigyan mo lang naman ng time na ang paglilingkod mo, mag-go ka na. Gawin mo na itong buhay mo. Dahil habang nakausbong ka sa puno, huwag kang mag-alala, hindi ka mamamatay. Bakit? Isusustain ng Lord ang pangangailangan mo. Isusustain ng Lord ang buhay mo, ang kalakasan mo, everything na pangangailangan mo. Wala pong talo na naglingkod sa Panginoon. Tandaan nyo yan, walang talo na naglilingkod sa Panginoon. Walang talo na ibinigay ang buhay niya sa Panginoon. Amen? Amen. So we need na laging nakausbong sa vine, nakausbong tayo sa puno. Amen? Kung hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos, gawin mo na ngayon, kapatid. That is a challenge. Amen po ba? So church, this is the result of living the power of meditation and the scripture. Ito ang effect kung bakit ka nagbabasa ng salita ng Diyos. Yan po ang resulta. Pag kinonvey mo yung puso mo, yung isip mo, na kailangan sa isang linggo makapagbasa man lang ako ng 5 chapter, okay na yun. Benefits ba yan sa pastor mo, no? Benefits yan. Benefits sa bawat isang nagbabasa. Amen po ba? So kailangan po natin magbasa ng salita ng Diyos. Dahil sabi niya sa Revelation, isang araw ipagbabawal na ang pagbabasa
Amen? Ikukurap na ang Biblia, ikukurap na lahat ang salita ng Diyos. Kung ngayon pa lang, habang may araw, magpasa ka na. Habang maliwanag pa, magpasa ka na, imbakan mo na ng salita ng Diyos ang puso mo. Mawala man yung mga teksto na yan, mawala man yung nakaprint na yan, mawala man yung mga cellphone na yan, ang salita ng Diyos ay nandirito lang, walang sino man aagaw siya. Amen ba? So ano dapat ang challenge natin? We need to read, meditate the Word of God. Kung paano natin pinapakain ang ating mga sarili, ang ating flesh, ganun din dapat ang pagpapakain mo ng salita ng Diyos. Amen! Amen ba? Amen. Isa pong malakas na palakpak sa Panginoon. Hallelujah! So the challenge ay meron po tayong gagawing Bible reading sa bawat mga groupings lumamang. Amen. So let's stand and let's pray. Hallelujah, Jesus. Oh, we worship you, God. We glorify your name. We bless your name. We magnify you, Jesus. You are good, good God, Lord. Tunay nga na ikaw ang Diyos, tapat, dakila sa iyong mga pangako mula pa noon, ngayon at magpakailanman. Ikaw ang Diyos na tumutupad sa lahat ng pangako mo. Ikaw ang Diyos na totoong nagmamahal sa amin. Ikaw ang Diyos na kailangan parangalan sa buhay namin. Ikaw ang Diyos na kailangan itaas sa buhay namin. Ikaw ang Diyos na kailangan paglingkuran, hindi ang anumang bagay, Panginoon. Because you said in your words, O Lord, kami ay una mong minahal. Ikaw ang nagpakita ng pagmamahal ng tiwala sa amin lahat. Ikaw ang unang nagtiwala sa amin. Kaya naman, Panginoon, hayaan mo na anuman ang awitin namin sa iyo, ay expression yun ng pagpapasalamat namin sa iyo, Panginoon. Expression yun ng promises mo sa amin, Panginoon. Hallelujah. Come on. We worship the Lord our God. You deserve all the glory. You deserve all the honor. And thanksgiving belongs to you. Yes, Lord. Kulay ng iyong mga salita, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, na lagi mong iparemind sa amin ang iyong mga salita dahil ang salita mo ang siyang buhay namin, Panginoon. Lord, sa buhay na ito, Panginoon, wala po kaming ninais. Wala po kaming ninais, kundi, Panginoon, ang makapiling ka namin. Kaya kami pumipilit na bumabangon, lumalaban sa buhay na ito. It's because of you, Lord God. Kami po ay inilaban mo sa krus ng Kalbaryo. Kaya po, Panginoon, sa oras na ito, hayaan mo na ilalaban naman namin ang aming paglilingkod sa iyo para makarating kami sa lumang pangako na iyo pong ipinagkatiwala sa amin, na iyo pong ipinramis sa amin, Panginoon. Panginoong Jesus, hayaan mo na isintron mo sa amin ang iyong mga salita. Humihingi kami ng tulong, Panginoon, sa iyo, ng iyong banal na Espiritu, ng iyong Lord, milyong anghel, para kami po, Panginoon, ay palalahanin, na kami po ay magpupulay-pulay ng salita mo, Panginoon. Kung paano namin pinapakain ng masasarap na pagkain, Panginoon, ang katawang lupa na ito. Dalangin namin na ganun din ang gagawin mo sa aming mga espiritu, Panginoon. Kaya naman, Lord, sa oras na ito, pinagkakatiwala ko po ang iyong mga anak sa oras na ito. Patuloy mo pong i-level up, Lord, increase, Lord, ang pagkakakilala nila sa iyo, ang pagbabasa ng iyong mga salita, Panginoon. Lord, cultivate their mind, their body, their soul, Lord,
Lord, tulungan mo lagi kami sa tuwing kami magbabasa ng iyong mga salita. Palalimin mo kami, Lord, sa pagkakaintindi ng iyong mga salita, Panginoon. And Lord God, for the whole week, Panginoon, Lord, dalangin namin ang safe and sound ng bawat isa. Patuloy mo pong i-bless ang iyong mga anak, Panginoon, yung may mga sakit at karamdaman, Lord, sa pamilya nila, sa mga taong, Lord God, nakakilala nila, kaibigan nila, sino man ito, Panginoon, na under connection sa kanila, Lord, there will be healing upon healing, Panginoon. Dalangin namin na, Lord God, na maranasan nila ang kagalingan na nagmumula sa iyo in the name of Jesus of Nazareth. And Lord God, may mga tao man dito, Lord, na nangangailangan ng trabaho. Lord God, provide them, Lord God, ng trabaho, Panginoon. And Lord, sa mga nagtatrabaho, Lord God, dalangin namin ang increase of salary, Panginoon. Increase of promotion, Panginoon. Lord, sa mga negosyo ng bawat isa, dalangin namin, O Diyos, Lord, na i-increase mo po ang kanilang mga income, Panginoon, to support this church, Panginoon, maging sa mga trabaho, Panginoon. And Lord God, sustain mo po kami sa araw-araw namin buhay, Panginoon. Sustain mo kami, sustain mo ang aming mga family, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na maging compassion kami, Lord, na Lord God, na mag-invite ng kaluluwa, Panginoon, para dalhin sa iglesyang ito, Panginoon. Because this is the accountability of each and every one of us, ang great commission mo, Panginoon. Ayaw namin, Panginoon, na kami lamang po makatagpo ng tamang katotohanan ng kaligtasan, kundi lahat ng taong nilalan mo, lahat ng taong nilikha mo. Lord, may karapatan din sila, Panginoon, na makatanggap ng salvation. Kaya naman, Lord, patuloy po kami humihingi ng compassion, Panginoon, para sa kaluluwa, Panginoon. Patuloy mo po, Lord, na ibaba ang aming puso sa mga taong naghahanap sa inyo, Panginoon. At gamitin mo po ang bawat isa, Lord, bilang Lord God, ng salvation, Panginoon. Lord God, maraming po salamat. At Lord God, patuloy mo po kaming, Lord, samahan, Lord, sa aming buhay, Kristiyano, buhay, pananampalataya. Maging fruitful ang bawat umaga, ang bawat hapon, Lord, at ang bawat araw na darating sa buhay namin, Panginoon. At Lord God, Ikaw ang maparangalan, Ikaw ang masamba sa lahat ng aming gagawin sa buhay na ito. Lord God, we bring back all the glory, all the honor, and thanksgiving belongs to you. Everybody say, Amen and Amen. Tayo na lalangin. Salamat po, Panginoon, ang mga salita mo, Panginoon, na Lord, na aming narinig na pinahatid mo, Panginoon, kay Pastor Joy, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo. Ay mga salita mo na yan, Panginoon, God, ay nagpapaalala ka, Panginoon, sa amin, Lord, na Panginoon, na nandiyan, Lord, na mag-level up na kami, Panginoon, ang panampalataya sa iyo, Panginoon. Lord, thank you sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon. Ipuhin mo bawat isa, Panginoon, na seryosuhin namin, Panginoon, Lord, ang pagbabasa sa Biblia. Para ito, Lord, ay basahin namin sa araw-araw, Panginoon, sa umaga at gabi, Panginoon, God. Pagbulay-bulayan namin ang iyong salita, Panginoon, Lord. Lord, lahat ng mga salita mo, Panginoon, na aming nababasa o naririnig, Panginoon, Lord, itingo mo sa aming puso at kaisipan, Panginoon. Itatampo, Panginoon, sa aming puso, Panginoon, ang aming mga salita mo, Panginoon. Upang kami, Panginoon, Lord, ay hallelujah, hallelujah, Jesus. Panginoon, lumago kami, Lord, na panampalataya sa iyo, Panginoon. Pananalig sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon, Lord, na nandiyan ka na totoo kang Diyos, Panginoon, Lord, na
buhay na kumikilos, Panginoon. O Lord, sa amin, Panginoon, sa gawain mo po. Thank you, Panginoon, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Nakikita mo, Panginoon, ang aming nilalaman, ng aming pusong kaisipan, Panginoon, ang aming pagkatao. Wala ka rin maitago sa iyo, Lord. Kaya naman, Panginoon, Lord, na hindi aksidente yung pinadala mo, Panginoon, Lord, na salita mo ngayon, Panginoon, kay Pastora Joy, Panginoon. Ngayon, Panginoon, Lord, ay itatak mo sa aming puso, Panginoon. Thank you, Panginoon, sa iyo, Panginoon, God, sapagkat nandiyan ka, Panginoon, magpapaalala palagi sa amin, sapagkat, Panginoon, ay mayroon kang, Lord, concern sa amin. Mayroon ka, Panginoon, Lord, na pinili mo kami, Panginoon, O Lord, para kami, Lord, ay gamitin mo sa iyong gawain mo dito, Lord, Panginoon. Gamitin mo kami, Panginoon, kaya tulungan mo kami, Lord, na magawa namin, Panginoon. Lord, paglilingkod namin, yung maayos na paglilingkod sa iyo, Panginoon. Napatuloy na kami, Panginoon, na lumapit sa iyo, Lord, Panginoon, O God, na ikaw ay seryosuhin na namin, ikaw, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, sa mga salita mo, Panginoon, O God. Salamat sa iyo, pagpalain mo si Pastora Joy, Panginoon. Patuloy, Lord, na ipagkaloob mo rin ang kanyang kaalaman karunungan, katatagan niya, Panginoon, Lord, na thank you sa buhay niya na siyang ginagamit mo, Lord, sa na siyang pastura, Panginoon, sa gawain mo ito, Panginoon, sa church mo ito. At ang church na ito, Panginoon, Lord, ay pagpalain mo rin ang church na ito, palaguhin mo, Panginoon. Thank you, Panginoon, sa buhay ni Pastora Joy, Panginoon. Pagkaloob mo, Lord, ang katatagan niya, Panginoon, O God. Salamat, Panginoon, sa kanya sa palagi, Panginoon. Hallelujah. Nandiyan palagi, Lord, ang suporta, Panginoon. Tulong mo, Panginoon, kay Pastora Joy. Thank you po, Panginoon, O God, tuklahan mo rin ang kanyang pamilya, Panginoon. Lord, magdidito, Panginoon, kami, Lord, ang mga handog namin na ito, Panginoon, O Lord, Lord, kung mayroong mang hinihiling ng bawat isa, Panginoon, O God, Lord, nakasulat man ito o hindi, Lord, Panginoon, ay, Lord, pati tulong niyo rin, Panginoon, O God, sapagkat ikaw naman ang Diyos namin, Panginoon, na nagbibigay ng pag-asa, Panginoon, at tagumpayan, Panginoon, O Lord, ng pagpapala, Panginoon, O God. Lahat na nagbigay, bigay mo, Lord, ng pagkalugan niya nawan, Panginoon, ng Lord, lahat na nagbigay, Panginoon, O God, buksan mo, Lord, ang iyong kalagitan, Panginoon, ang dulungangawan mo, ang iyong mga bintana, upang idaloy puso mo, Lord, ang magandang pagpapala sa lahat, Panginoon, na natirito, Panginoon, O God. Maraming salamat, Panginoon, O God, at ang handog namin na ito, Panginoon, multiply mo, Panginoon, 100 folds, Panginoon, ang mga handog na ito, tithes man or love offering, Panginoon, O God, upang magamit ito, Panginoon, sa iyong pagpapalaganap ng iyong salita sa church mo ito, Panginoon, maging mga Hallelujah, Jesus, maging Panginoon, O God, ang mga bills ng building na ito ng church mo, Panginoon. Maraming salamat sa lahat-lahat, dakilang Diyos Ama. Hallelujah, Jesus. Thank you, thank you. Itong aming dalangin sa dakilang mong pangalan. In Jesus' name, amen, amen. God bless everyone. Yung mga manggagawa ko, please remain. Nariso tayo na pinaglanin mo mamaya. God bless. Papatay. Meeting mo. Kumain mo ng talong.
Kuya. Kuya rin. Yes. Ayun, labas siya mamaya. Hello po. Kuya. Kumusta na? Kumusta na kuya? Ayun na.